Benedictine rule na naging pamamayo sa mga monasteryo. Hindi po tinutuloy namin Benedictine pendant o cross ay galing po sa kanya. Lubang pagiging karapat-dapat ay kumalaman ko siya ng mga kasalanan at mga pagkulang. Inaangkin ko sa mga kanyang Diyos at sa iyo mga kapatid na lumalang sa isip, sa salita, sa sawa, at sa aking pagkulang. Kaya sinasama ko sa mga kanyang sa lahat ng mga kanyang pagkulang at sa iyo mga kapatid na pinagdalaman sa kanyang mga Diyos. Kawa tayo ng mga kanyang Diyos, kawain tayo sa mga kasalanan at pagbabayo tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Ang maraming kababayan ay ginagawa ko para sa isang Benito, bilang dakilang tagapagturo at ng mga nagpapalubasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging magiging sa iyo ang iyong mga pahalaga para patuloy namin alisin at bigay ng bigay. Ang nandal sa pagsunod sa iyong kautusan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, makakasama ng hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon ng iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Mag-aagod kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabay. Hindi na namin tatawagin ng Diyos ang mga narawang ginawalaan ng aming mga kabay. Sa ilang nakasusumbong ng awa ang mga ulitan. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang hanggan, sapagkat mapapawi na ang aking gaya. Ako'y magtutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. At magulang siyang gaya ng biri. Mag-uugaw na tulad ng matibay na puluka. Dadali ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olivo. At ang halimuyan gaya ng liwan. Magbabalik sila at tatamaan sa ilalim ng aking kanya. Sila yayaman na gaya ng isang halaman. Mamulang lang na parang punong ubas. At ang bagoy katulad ng alak mula sa lupa. Israel, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyos. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging nilutihan. At mula sa akin ang iyong buhay. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mapagin ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon. Ang buong tumatahak ang mabubuti.
Ngunit madala pa ang malalakas na subuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. No one
ipagkakalawa. Inutuloy ka ng isang tao, ipapapatay ka. Kasi sabi naman natin, hindi namin naranasan na yung pangyayari sa daigdig na ito bilang mga Pilipino. Bagaman ako naging bahagi ng mga naranasan sa iba't ibang bahagi ng mundo na naging bahagi ng mga istorya, pagkat ko yung sa French Revolution, yung tinatawag namin Seven Days War, na halos lahat ng tao ay pinatanggal, hindi pinatawag natin French Revolution, either na kayo mag-asawa o either na kayo ay umalis sa France o kayo ay patayin. Well, bahagi yun ngayon yung sitwasyon natin bilang ay panahon na yun, yung hindi na dapat kayo sila para gusto yung kaalaman. May isang NGO na nagmumulyo sa mga tinatawag natin mga bansa na nagre-represent sa mga Kristiyano. At isa na mga ito kinakaras ngayon ay mga nasa Iraq. At dahil na iwan sa mga Iraq ng mga katulog sa dami ng mga Kristiyano ay ipinag-uusin ng mga militanteng Muslim yung mga tawagin namin mga jihadis, yung mga extremists, yung mga tawagin namin ay yung tinatawag ng ISIS, ISIS, ay marami yung mga mananampalataya na matinding inaalala. Lalo ngayon, sabi nga ako pinakamatinding naranasan na namin mga mananampalataya ng kasalukuyang panahon ng mga Muslim countries. Kasi natapos ako yung communism. Before, ang nakagawa na nag-uusig ng mga komunista ay medyo nabawasan niya gawa na malaking nawala sa USSR gawa ng pagkabuwa ng USSR. So, at ngayon, itong taon na ito, kamunista ito, ang nagawa at matinding severely persecuted Christians ay nasa North Korea. Yung Taoist. Meron po 50 countries who are severely persecuted. Yung mga mananampalataya ng mga Kristiyano. At ang number one here ay ang North Korea. Pero kaya kung pinakailangan natin na patuloy na pinanalangin sa Panginoon natin, bagaman hindi mo natin naranasan yung naranasan ng iba natin ng mga kapatid na talagang na-dispense gawa ng pag-uusip. They become privileges. Sila ay nawalan ng kanilang matitirhan. Sila tumakas ng ilang naman ng kanilang mga kagamitan. Yung kanilang itinagdaan ay wala ng kapakinabahan. Sa gawa ng mga
ang nag-uusap. Gawa ng pananampalataya. Gawa ng pananampalataya. At nawa po ay maging bahagi mo sa atin na tayo ay mag-ingat. Mag-ingat na tayo ay huwag maging mga persecutors. Na tayo ay huwag mga api. Na tayo ay huwag mag-pusik. Kasi po parang sa alam ng karamihan, naging bahagi po ng istorya, ng simbahan, na tayo ang mga tao, hindi mo dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, na may mga istorya, na kung saan ay tayo nag-usig ng ibang pananampalataya. Lalo-lalo mga 1500s, nung nagsimula ko yung Reformation. Kaya po, bahagi ko lang sa ay may mga pangyayari na may mga kapatuloy nag-usig sa ibang mga pananampalataya na bukyan ko natin ay nakaranas sa kamay namin mga pananampalataya. Pagkawa, hindi tayo, pero bahagi pa rin yung simbahan. Nanawa ay huwag na makaulit. Huwag na makaulit. Tayo nalayan ng Diyos na araw-araw ng pag-usig at inagawa rin tayo ng Diyos na huwag tayo mag-usig. Kami dalawa ay bahagi ng sa nagpagawa sa Commission of Doctrine and Faith ng Catholic Bishop Luther and the Philippines ng isang primer o the teachings of the Iglesia ni Cristo. Bakit ko nagpagawa sa simbahan ng primer ito? Sapagkat ngayong July 27, mag-report sila ng centennial celebration, 100 years ng kanilang pagkakataon bilang isang simbahan. So kaya lang po nagpalabas ng simbahan ang Catholic Bishop Luther and the Philippines under the Commission of Doctrine and Faith para magawalan ang mga mananampalatayang Katoliko Kristiyano na baka may mga katanungan na buong ng kasagutan. Hindi ko para tayo ng pag-dibate. Tayo na isa sa kanyang pag-dibuang, pero sa kayo may mga mananampalatayang mga Katoliko Kristiyano na nagtatanong, ay pwede namin silang matulungan para sa ulit yung kanilang mga katanungan tungkol sa pananampalatayang ito at kung ano yung pagkakaiba sa aking pananampalataya bilang mga Katoliko Kristiyano. Kung halimbawa ito, sa Jesus ay Diyos. Para sa akin, maliwanag na si Jesus ay Diyos. Pero sa mga kapatid natin ng mga Iglesia ni Cristo, para sa kanila, sa Jesus ay tao lang. Hindi siya Diyos. So yung mga pagkakataon na sinasagot ko ng Friday. At sa ating kawain, para natin maunawaan kung ano yung aking pagkakatawa. Para huwag tayo maligaw ng labas. At sa kanya maintindihan natin sila. Makita natin yung kanilang katatayuan. May respeto natin. Nirespeto natin yung kanilang pagpapaniwala. Pero dapat yun, kung sabi ni Jesus, ay dapat na maging matalino. Katulad ng mga ahas, kinakailangan natin ng patuloy na pagpapalain ng ating pananampalataya. Dahil yung mga kapatid natin na nanatiling wag, na nanatiling tapat ng wakas, ay alam niyo kanilang pinagwala.
Yung iba mga tao hindi alam sa iyo pananampalataya, ay siguro ako, hindi ka naman nakaluwas. Kung ikaw ay pinapausahan, kung ikaw ay tinuturo, kung yung sa araw tinuturo yung kapatid mo, ay kapag hindi mo magulang sa mga pananampalataya, ay bibigay tayo. Kung ano ba ako sa yung tatay mo, ay baka tayo ay mababago ng pananampalataya kung hindi malalim ang pundasyon na ating pinanahawakan. Kapag ang ating pananampalataya ay nakatayo sa buhay. Kaya ay dagdag